Hello po, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mga kababayan, muli po magkomentuhan po tayo dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong si Tamba na tinatawag po ng Vice President ay sumama po ang loob, nasaktan dahil special mention po siya. Special mention po siya ng tinatawag na bangag ng kanyang ate. Ito po, komentuhan po natin at pakinggan at panoorin po natin mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo. Special mention si dating Speaker Martin Romualdez sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Pangulo, malapit na raw kasuhan ng kanyang pinsan kaugnay sa flood control scandal. Aminado naman si Romualdez na nasaktan siya sa sinabi ng Pangulo. Live mula sa Batasang Pambansa, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, una sa lahat, nandiyan ba si Romualdez sa sona? Jiggy, una nga sa lahat, hindi nagpakita dito nga sa kamera itong si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Wala nga siya rito doon sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos at gayon na rin doon sa pag-uumpisa or pagbubukas ng second regular session kanina ng umaga ng kamera. At sa kabila nga nito ay naglabas itong si dating Speaker Romualdez ng pahayag. Aminado nga si Romualdez na masakit daw itong mga sinabi ng Pangulo para sa kanya at kanyang pamilya. At gayon pa man, iginagalang niya yung mga naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Gigit niya, hindi naman daw siya kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. At sa sona kanina, Jiggy, sinabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos na malapit na raw sampahan ng patong-patong na kaso ng ombudsman itong kanyang pinsan na si dating Speaker Martin Romualdez. Kaugnay nga ito nung kakasangkot ni Romualdez doon sa flood control scandal at ayon nga doon kay Congressman Romualdez, sang-ayon siya na gawin yung tama at sumunod sa proseso at hayaan yung ebidensya na magsalita. At sa kabila nito, nanindigan po itong si Romualdez na wala siyang nilabag na anuman sa batas at handa raw siyang patunayan ito. Mauna na rin nagsampa ng reklamo nga yung Office of the Ombudsman dito kay Romualdez ng mga reklamong plunder, direct at indirect bribery, graft at money laundering at susuriin sa preliminary investigation kung may sapat bang basehan para umusa dito at sampahan nga siya ng kaso. Jiggy. At Marian, bago yung SONA, anong natalakay ng Congress sa pagbubukas ng kanila sesyon? Yan po mga kababayan, masama raw po loob. Nasaktan ang tinatawag pong tambaluslos ng Vice President. Sa ngayon po mga kababayan, real talk. Malabo pa po sa sabaw ng pusit na mapakulong po nila ang tinatawag pong tambaluslos ng Vice President. Hindi po ba? Mangyayari lang po lahat. Ang gusto po natin mangyari, mapanagot lahat. Nangunguna po ang mga ulo, mga magnanakaw na mga politiko sa ating bansa. Mangyayari lang po yan kasama ulo at yung pinakakanang kamay ng ulo at yung kaliwang kamay ng ulo na mga magnanakaw at lupin pagka ang Vice President na po ang magiging presidente ng bansa. Hindi po ba? Wala na pong selective dyan. Wala na pong cover up dyan. Hindi po ba? Ngayon po, sila po ay nasa kapangyarihan. Kontrolado po nila lahat ang sitwasyon. Madali pong hokus-pokus. Kung talaga po na sinasabi po ng Pangulo na tinatawag na bangag na kanyang ate, na napakarami raw po patong-patong na kaso, mga kababayan, mahigit isang taon na. Isang taon na. Hanggang ngayon, binubuo pa't pinatitibay pa ang kaso nila. Hindi po ba? Ganyan po katindi. Ikaw ba naman, napakalapit mo sa Pangulo, pinsan buo ka pa? Hindi po ba? Tapos nahandyan pa ang anak mo na isang damukal po ang issue pagdating po sa kaperahan? Nakita niyo po bang tinututukan yan? Natatabunan nga lang eh. Kaya lang po na-mention niya, nabanggit dahil po SONA. Ngayon, tapos na po ang SONA. Ano po ang susunod dyan? Makakalimutan na naman yan dahil tatabunan na naman ang ibang issue yan. At balik na naman po tayo. At ang mainstream media, balik na naman sa impeachment.
ng Vice President. Kaya po, kahit anong sama ng loob ng tinatawag na tambaluslos, mga kababayan, hindi pa rin kayang ipakulong yan. Kung maipakulong man yan, kayang-kayang lusutan. Hindi po ba? Patatagalin ba nila yan? Dahil una-una, baka kumanta. Katulad ni Saldico, pumiyok, pumutak. Baka pagputak unang banggitin ang pangalan nila sa pagputak at pagpiyok. At kasama ang mga ebidensya, resibo, at pati ang pinirmahan. Hindi po ba? Kaya nga sinasabi ng Vice President, lukuhan na lang yan, budol na lang yan, kasinungalingan na lang yan. Dahil unang-una, ang talagang ugat ng korupsyon, yung pumipirma ng budget, yung nagre-release ng pera. Di po ba? Pipirmahan mo ba ang budget ng bansa kung hindi mo nakikita ang ginagawa ng pinsan mo na sinasabi mo ngayon ay kakasuhan? Bakit mo pinirmahan? Isang damukal pala insertion. At isang damukal ang inilagay nyo sa mga unprogrammed appropriation. Lukuhan! Kaya po, pati po mainstream media sa ating bansa, nagiging tanga at bobo na po, mga kababayan. Dahil po sa sinasabi po ng mga ex-bodyguards, ex-marine, ex-soldiers, dito po sa kanila, about sa maleta. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, tapos na po ang SONA. Mga kababayan, balik na naman sila niyan sa Vice President at sa mga Duterte at kaalyado ng mga Duterte. Balik na naman sila ulit sa issue na yan. Sa issue. Hindi po ba? Mawawala na po yan. At syempre, pagdating naman po sa ombudsman, ano nasasabihin ng ombudsman? Mga kababayan, pinatitibay pa nila at pinag-aaralan. Patitibayin pa nila ang kaso. Hindi po ba? Ganyan po kasistematic at kasindikato di umano ang gobyerno po ng binagongang Pilipinas. Maraming salamat po mga kababayan sa inyo pong lahat. Nakakagusto po ng Tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. Maraming salamat po. At thank you rin po sa inyo po mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershow from Canada, Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, kay Jem Aris from United Arab Emirates, ako si Pilam, Ani Jo, kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat Chena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, kay Mika Legaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo Di Vinagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyo lahat mga kababayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. God bless po sa inyo lahat. Tis-tis lang po tayo mga kababayan. Ingat po kayo. Bye-bye.